Hello, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa mga kailupalop ng mundo na napadpad, aking mga kapatid, mga kababayan. At ngayon ang ating bagong video ngayon at ating bagong panonorin at himahimayin ay itong press conference kahapon lamang ito nangyari sa mga issue na itinanong o ibinato sa kanya ng mga media. Ito ay patungkol sa domestic problem, katulad ng issue ng walang humpay na korupsyon, walang humpay na droga, walang humpay na krimen. At yung issue rin na itinanong sa kanya ng mga media patungkol kay BBM, dahil ito ba ay talagang paranoid kada meron silang rally ng maisog. At ang sabi ni former President Duterte ay ito ay hindi para patalsikin si BBM, kundi ito ay wake up call sa mga palpak na pamalakad sa kanyang gobyerno. Siya ay magtrabaho, huwag siyang patulog-tulog. Yun yung layunin ng maisog rally. At iba pang may ibang mga problema ay itong patungkol sa mainstream media, dahil sa mga issue ng katulad na nabanggit ko na corruption, drugs, krimen, ay marahil sila lahat ay tahimik, hindi sila umimik. Kaya nagkaroon ito ng maisog o hakbang ng maisog rally para malaman ng mga tao sa bayanan ng buong Pilipinas at sa labas ng bansang Pilipinas ay malalaman kung ano yung kapalpakan ng gobyerno itong administrasyon ni Marcos. At patungkol naman dito sa at iba pang mga tinanong sa kanila media ay patungkol naman dito sa foreign policy na problema, lalo na matunog yung problema sa South China Sea, yung girian na agawan ng Pilipinas at China. At kung ito ay ating himahimayin ay hindi lamang Pilipinas o China ang nagka-claim dito sa mga disputed area na to, kundi maging Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, at iba pang kalapit na lugar nito ay umaagaw rin o umangkin dito sa South China Sea na to. Pero dahil sa matunog dito ang Pilipinas at China na nag-aagawan, at ang claim ng Pilipinas ay meron tayong karapatan dyan. Oo naman, may karapatan tayo, tama yan. Yan yung tinatawag na sovereignty right. Yan yung nasa EEZ, sa Exclusive Economic Zone, which is lahat dyan ay merong karapatang mangingisda. Pero walang may karapatan na mag-angkin na akin ito, sapagkat ang meron lang lamang dyan ay ang sovereignty right. May karapatan tayo dyan maglayag, dumaan o mangisda ang ating mga mangingisda. Kaya nga ito yung issue na to. Pero sa mga hindi nakakaalam o kulang sa info patungkol dito sa girian na to, ay para sa kanila, sa mga ating mga kababayan, ay dahil sila ay naging hindi nila naintindihan ng bahagya yung issue nito. At akala nila ay ito ay ating sovereignty o pag-aari. Pero hindi ayon sa mga eksperto na nakakalam nito ay wala tayong karapatan dito na angkinin. Bagkus tayo lamang ay may karapatan na maglayag, mangisda, dumaan sa lugar na yan. O ika nga ay fishing expedition, may karapatan tayo dyan. Okay? So ito yung mga tanong kay former President Duterte ng mga media, ng mga issue na to. At yung issue pa kay Dilima na lumaya na to, at binalaan si former President Duterte na mag-ingat sapagkat kumbaga re-resbakan ito. At sabi lamang ni former President Duterte na manahimik na lamang si Dilima, huwag nang humanap ng kaaway, manahimik na lamang. At iba pang mga issue dito ay patungkol naman sa ICC. Okay, so ang ICC na to, isa rin to itinanong sa kanya ng mainstream media patungkol sa ICC. At sabi ni President Duterte ay hinihintay niya lamang ang warrant of arrest ng ICC, at ang gusto niya, ang maghuhuli sa kanya ay mismong mga pulis ng ICC, hindi ang pulis ng ating bansang Pilipinas, kundi mismong ICC. Inaantay niya lamang yun. Hindi malaking issue, hindi siya natatakot
patungkol sa issue ng ICC na to. At bago natin simulan to, at bago natin himay-himayin, panunurin, ay kung bago man kayo sa aking channel, please na huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share, at pakihit ang on notification bell para mag-update kayo sa mga video aking i-upload. 5, 4, 3, 2, 0. As a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and tayo, if you ask me, atin talaga yan. So, as a Filipino, I would insist that that part of the West Philippine Sea is atin. Part of the economic zone. Ang territorial waters lang actually historically 3 miles. Pero yung economic zone is 12. And beyond that is the, well, parang part of your sovereign entitlement. Wala man tayong away sa relax na lang akong wala man tayong away sa China noon. We were free to fish in and out of that area. Nobody was bugging us, and there was no issue of territory. We were not molested. We went there to fish, to make my countrymen to make a living undisturbed. Ito na lang ngayon na bago itong diskarte, pero alam mo, hindi ko I would be storytelling kung ano talaga nangyari. But alam ninyo kung bakit yan. What started the rock was there. Well, let us start by, never mind the people that America is using, or that is a part of the geopolitics of America and the Philippines ginamit. So, nagpagamit. Kanya-kanyang depende sa kung sinong nakaupo. During my time, I do not even remember a day of the 6 years that I was president na may kausap akong Amerikano sa Malacanang. I do not even remember receiving the ambassador of America. Wala akong Hindi ako anti-American. But yung ano kasi noon, yung neutrality, sinadya ko na lang na ayaw kong magipag-usap sa, at hindi lang sa Amerikano, pati na sa Chinese and everybody. Let's not talk about this thing. Itong foreign policy. The sole organ kasi, remember na, the sole organ sa ating konstitusyon vis-a-vis foreign relations is the president only.
not even Congress, not even the barangays. The sole organ sa ating foreign policy is the President. Kaya yung iba naman, hindi ko na lang sa, I won't name names, but in their maybe ignorance, hindi nila alam. So yan. So panong sabihin ni Presidente dyan, basta foreign relations na anything outside of the country, Presidente yan isa lang. Follow-up muna yung new question. Follow-up question. Mr. Busan. Sir, having said this, ano po yung nakikita natin mag-epekto sa taong bayan, sa mga Pilipino, itong pulo na nangyayari? West Philippine Sea? Well, hindi naman siguro. I don't think that it would go out of control. Hindi naman, we have not reached that level of animosity or severity in the hostility with China that would warrant trouble for the country and for China also. It's I might just say siguro still within the diplomatic ambit. Madala pa sa policy yan. So, SJTV, Wahan, walang bilang po sa SJTV. Mr. President, any comment regarding sa acquittal ni po Mayor Senator Laila? Oh, well, alam mo, abogado ako. Pagka sinabi ng korte yan, yan. And we always say that it is correct. So, that is how I see it. It is a verdict rendered by the court, and we have to respect it and be happy with it. That democracy is working well in the country. Follow-up for another case. Lalong-lalo na yung Mr. President regarding na tulong sa ito. Ito yung sinito sa NCC. You know, guys, alam mo yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako. No, I don't give a shit whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. They would insist that there is a case there that would warrant for my arrest. Then, hintayin ko kung magdating. And I would like to say, ayaw ko yung Pilipino na police o NBI magpunta sa harap ko. Gusto ko yung ICC mismo magdala-dala siya ng papel niya, warrant, kung sino man yung inudiputan na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Ipapakain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo.
o barilin kita dito ngayon. Deliver kita sa impyerno. Swing, putang ina mo. Kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, I've done that before with other persons. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon na pinapakain ko yung mga stock tulit. Nasubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snub nose ko sa tainga nila. Kainin mo o pasabugin ko yung mukha mo. Mamili ka. Ano po yung reaction ninyo doon sa ulang punta rin po na makbang maisog with the mayor Martin na hindi natuloy? At ngayon araw naman, nabantaan pa siya doon ni Paligod na maaaring mapupusakan kanina doon sa Northern Barangay. Alam mo, itong maisog, let me be very clear on this. Itong hakbang maisog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censor, pagdating doon, putol, this is not good, huwag natin ilabas. Huwag kayo ma-insulto. Totoo yan. All throughout the Philippines. Kontrolado talaga. So, ganun ang... So, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magbili. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, I said, hindi ko masanay tightly control, pero adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sad to say, polluted na yung talabas. Wala na yung kagaya ng media na freewheeling talaga. Not this time. I do not know. I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor and former president. And I'm sad. Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsahan na lang tayo, wala akong ginawang gano'n. Wala yung mga editorial, you know, pero ito, kung live diretso, mas mabuti, makinig ng tao. Wala naman akong
Wala kaming... Si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina, magtrabaho ko dyan. Dok-dokin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the votes. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano kasi mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado utang ina. Walang Inday. Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Utang. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero utang inang trabaho na yun. Trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo mo, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung president. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung may mga ambisyon maging presidente, at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila. Ay, ang ibang istorya. Okay, Semenay. Sir, maghapon. Sir, dineclare ng mainsog yung June 30 na National Protest Day. Yan yun pa ang kaliwat kanan yung ginagawang rally ngayon sa Pilipinas at sa abroad. Ano pong masasabi po ninyo dito? Well, it's not, maisog is a group of, ano yan eh. It's not me actually. Maisog is not me and me is not maisog. Iba yan, may ibang mga, ano yan, ibang tao yan. Brainchild nila yan.
mga negosyante, gano'n. Kaya nakakalat ng gano'n. I cannot say anything, but I hope that whenever there is a rally, it should be peaceful, and the people must be law-abiding. Kasi ako, presidente ako, ayaw ko ng gulo ng bayan ko. Yan talaga, ayaw. Ayaw ko, kasi naging presidente ako. Not even the slightest disturbance. I would not wish it upon my country. Sir, balikan ko lang yung kay Dilima. Sabi niya, mananagot daw po kayo, sir. Sagutin ko siya. Yung sabi niya, sir. Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Mananagot ako ba? Ano, isagot ko sa kanya. Pero sige, okay lang kung medyo gumanda ba siya, bumata ba? Kasi pag hindi na, Sir, balikan ko yung sa... mananagot. Siya yung nagkalak dyan at tapos may exhibition pa siya. Di ba? Kita ng lahat ng buong bayan. May exhibition siya na believe ako po tayo na. May sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted and Patay, ito si going back to Dilima. Dilima, baski anong gawin mo? Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya? Magpalansyal sa sakro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan niya. Nandyan pa yan niya, puro delikadesa, wala naman ito, pati ako talaga. Ayaw ko. Kasi, alam mo, may mga anak rin akong babae, nanay ko. Pero, tapos ka na sa... Huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli. Lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Okay. Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirming that the three Dutertes will run for a senator this upcoming 2022 midterm elections. For the record, how true po Yung tatlong presidente. Mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kainday. Sus Mario, i-jamming kanya na husto. Wala naman pagbalabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. So kung makikita dito, tatay pati dalawang anak magtakbo ng... Side snapshot. Ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako bumalik ng politika. Tapos na po ako.
laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Diling walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, anyway. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? But palagay natin tatakbo kami, manalo kami. Magharapan kami ng ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loko na. Bawal mo wala kay Inday? Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagaya ko na yan. Pero ako nag-mellow na ako, matanda na. Follow up? May follow up ka, wala pa, diba? Or okay ka na? Si pa naman, News FM. Former President, attend po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo... Attend po ba kayo sa zona ni Vice President? Hindi ko nga alam kung imbitado. I am not even sure if I'll be allowed to go around building yan. Tabuhin ka ng security. No, iniwan ako na-imbita noon. So, I do not expect to be invited. Baka hindi ako karabat-dapat nandoon. Follow up. President Duterte, I do not expect to be Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin i-revise yung Constitution. But right now na sa Marcos administration, yung ano mo, parang nag-iba na ayaw mo na. Yung ano mo po dito. Well, at that time, iba yung motivation ko. Itong sanang Congress, tama yung Parliament para mas madali. Pero kasi itong kanila, I suspect, kaya ako at this time I'm raising the red flag, itong term extension na one term only. Yan lang ang i-resign nila. Mag-charter change. Wala yan charter change. Mag-charter change, pero yun lang, one sentence lang. Pagkatapos yan, tapos na yung constitutional convention o constitutional whatever. Okay, another from the news. Pero because somebody, I suppose that somebody is interested. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kasi itong history ng Pilipinas, hindi naman lahat presidente dumaan. Pero may ibang dumaan presidente na pag nakaupo dyan, gusto nila na hanggang habang buhay na. Demokrasya to eh. Ang demokrasya needs changes. Para iba-ibang leader, Ilocano, Waray, Ilonggo, Muslim, Bisaya, ganoon ang ng konstitusyon. Hindi yung punta suluhin mo lang isang pamilya. The Constitution guarantees equality. Dapat yan may
someday may waray na presidente, tapos may gano'n. May Ilocano, may Bisaya, may Muslim, para yung vibrant democracy. At yun, napanood natin at narinig ang mga kasagutan ni former President Duterte sa mga katanungan sa kanya ng mga mainstream media patungkol sa mga nabanggit ko kanina na mga issue ng both domestic at foreign policy at yung mga iba pang mga problema ng ating pambansang korupsyon, kriminal at droga at iba't iba pang mga issue ng pampolitiko. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pag-google sa aking video at ulitin ko, kung bago man kayo sa aking channel, please huwag makalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin on notification bell para mag-update kayo sa mga video aking i-upload. Maraming salamat, ingat lagi dyan.